Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalagang mga anak ng Diyos, maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah, praise the Lord. Palang umaga po sa ating lahat. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo at minsan pa po nating palakpakan ang ating Panginoon. Magsambit po tayo ng kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang maghari sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang manguna. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa umaga pong ito, idulog po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ialay po natin ang ating mga buhay, ipasuri ang ating mga puso. Hallelujah, hallelujah. Awitin po nating lahat nagmula sa iyo. Nagmula sa iyo ang buhay kong ito. Ngayon sa palad mo ito ang alay ko, tanging dalangin at siyang hangarin, nawa ay tanggapin itong hain sa aking pagsunod sa landas mong laan. Lahat ay iiwan, ikaw ang susundan. Tanging dalangin at siyang hangarin, nawa sa bisig mo ay yakapin. Awitin po nating lahat, puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong iyo.
Sumusumpang ako'y iyong. Sumusumpang ako'y iyong. Sumusumpang ako'y iyong. Sige po, sabay-sabay po nating basahin ng malakas at ng buong puso ang salita po ng Panginoon sa Romans chapter 6 verse 11 to 14. Ang sabi po dito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit at tayo po'y manalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Muli Panginoon, kami po'y buong pusong nagpapasalamat Panginoon sa iyong wagas na pag-ibig para po sa bawat isa. Salamat Panginoon sa napakagandang regalo na ibinigay niyo po sa amin. Salamat Lord for giving us Jesus Christ who died for our sins Panginoon upang makalaya po kami Panginoon sa mga kasalanan. And Lord, ngayong umaga po na ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong harapan. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po naming kasalanan. Lord, linisin mo po ang aming puso't isipan. Linisin mo po ang buhay na ito, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. In the mighty name of Jesus. Ano man, Panginoon, ang mga kasalanan, ang mga nakagawian po namin, every strongholds, Panginoon, even hidden sin, Panginoon, na nagiging balakid upang hindi po namin maranasan ang iyong malakas na presensya at kapangyarihan sa amin pong mga buhay, ay putulin mo in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And Lord, we surrender our lives to you again, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin bilang daluyan ng iyong pagpapala, bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon. And Lord, ano man ang plano gawa ng kaaway, Panginoon, na nais magtagumpay sa amin pong mga buhay, ito po ay pinapawalang bisa po namin in Jesus' name, in Jesus' name. Even Lord, sa amin pong worship, healing, and service, Panginoon, hindi po magtatagumpay ang kaaway sa pangalan ni Jesus. And Lord, no weapon formed against us will prosper in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And Lord, this morning, tinataas po namin sa inyong harapan ang amin pong worship and healing service, Panginoon. We invite your mighty presence, Panginoon, sa lugar na ito. Dwell in this place, Panginoon. Let your presence, let your anointing, Panginoon, and power ay maranasan, Panginoon, ng bawat isang anak mo na inuna ka, Panginoon, sa umaga na ito. And Lord, we declare open heaven, Panginoon. Pour out your blessings sa mga anak mo na patuloy na nagbibigay ng oras sa inyo, Lord. We declare Matthew 6:33 upon their lives, O God. And Lord, we also pray sa tao na gagamitin mo upang magpahayag ng iyong buhay at banal na salita. Lord, anoint her lips, O God. Anoint her life, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, patuloy mo po siyang gamitin bilang daluyan ng iyong salita at pagpapala. And Lord, I pray na sa salita mo na ihahayag sa pamamagitan niya, ito po'y magbigay ng kalakasan, magbigay ng kagalingan, magbigay ng faith, ng hope, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, I pray na ang salita mo ay maging tabak na magkabilay talim, na tumimos sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Marami po kaming matutunan ngayong umaga, and hindi lang yan, Panginoon. Ito din po ay may a-apply po namin sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Be our programmer this morning, Panginoon. And Lord, samahan mo po kami at ingatan mo po kami. At sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Patuloy po nating ipalakpak ang ating mga kamay para lamang sa ating Panginoong walang katulad. Hallelujah! Hallelujah!
katulad mo. Wala namang ibang katulad mo. Wala namang ibang masihit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, nang may likha ng lupa at kalangitan. Wala namang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang, puso ko ikaw lamang, ang maghari at manahan, at siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala namang ibang katulad mo. Abitin po nating lahat, wala namang ibang katulad mo. Wala namang ibang masihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, nung may likha ng lupa at kalangitan. Wala namang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala namang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang, ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala namang ibang katulad mo. Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos. Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos. Awitin mo natin lahat, walang katulad mo. Katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos. Walang katulad mo. Hallelujah! Palakpak po tayo ng malakas! Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, ika'y walang katulad sa aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang ang aming Panginoon sa umagang ito. Ikaw lamang ang nag-iisa. Hallelujah! Hallelujah! Sa umagang ito, Panginoon, ngayon pa lamang kami na'y lumuluhod, nilalapit ang aming mga puso. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam mo ang aming mga luha, alam mo ang aming mga kahinaan. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso sa umagang ito. Ano man ang aming naisin, ano man ang ipanalangin sa iyo, tugunan mo ito, Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Awitin po natin lahat sa bawat patak ng sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin,
Sabay-sabay po nating itaas ang ating mga kamay. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Ulitin po natin lahat sa bawat tanong ng buhay. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aming mga kamay sa iyo lamang, Panginoon. Ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Patuloy po natin pasuri ang ating mga puso. Oh, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw, Panginoon. Kami sa iyo'y nagtatapat, ibibigay lahat ng puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin lahat gamitin mo, para lamang sa kalwalhatian mo, Panginoon. Ako sa'yo'y nagtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat
sitwasyon, anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo, maglilingkod sa'yo nang may kagalakan. Panatang ko ngayon at kailanman. Anumang sitwasyon, anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo, maglilingkod sa'yo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Awitin po natin, Panginoon. Panginoon, ako sa'yo'y nagtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Purihin po ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating kamay sa Diyos. Hallelujah. 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 Sa huling awit po, awitin po natin minsan pa ang awit na ito at tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mataas na mataas po ang kamay. Ihandog po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, Yes, Lord. Ito po ang laman ng aming puso. ako sa'yo'y Ito po ang laman ng aming puso, O Diyos. Alam mo, Panginoon, ang aming puso. Alam mo ang aming buhay. Ito po ang laman, Panginoon. Ito po ang nais namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang panalangin namin, Panginoon. Oh Lord, tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pag-aalay, O Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming buhay. Hallelujah. 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 Sa huling awit po, pinakamalakas, paghahandog ng buhay, ng puso, ng papuri, pagsamba. O Diyos, tanggapin mo, Panginoon. sa'yo'y nagtatapat, Hallelujah, Lord. ibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, hindi hangad itong mundo. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin ko. Oh Lord, para sa kalwalhatian mo, Panginoon. Sa Kalwalhatian mo. Hallelujah. Pwede po bang magpasalamat tayo sa Panginoon? Pasalamatan po natin ang Diyos para sa ating buhay. Pasalamatan po natin ang Panginoon para sa regalo ng kanyang kaligtasan, ng ating kaligtasan. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang malakas ng Diyos. Hallelujah. 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 Ibigay natin ang papuri natin. Ibigay natin ang pagsamba natin. Ibigay natin ang paggalang natin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig, O Diyos.
laging bago tuwing umaga sa aming buhay. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapayapaan na meron kami. Salamat sa kaligayahan ng puso, Panginoon. Salamat, O Diyos, tanggapin mo ang lahat ng papuri at pagsamba, aming Diyos Ama, aming Panginoong Jesus, aming banal na Espiritu. Malaya mong gawin ang kalooban mo sa aming buhay. Malaya mo kaming kausapin. Malaya mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hubugin ngayong umagang ito. Ihanda po natin ating puso sa salita ng Diyos, at kung meron pa pong hadlang para hindi mag-penetrate ang Word of God, bibigyan ko po kayo ng ilang sandali na ipaalis sa Diyos ang magulong laman ng iyong isipan. Kung ano man po ang kabigatan na meron sa inyong puso, kung meron man pong mga bagay na nagpapalungkot o kasalanan man, hilingin niyo sa Diyos na kunin lahat ito ng Panginoon, at hilingin niyo sa Diyos na makapangusap siya sa ating mga buhay. Hallelujah, magawa niya ang kalooban niya sa atin sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Take over, blessed Holy Spirit. Take over, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Malakas po na palakpak sa Diyos. Hallelujah. 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 Bago po tayo maupo, magkamayan po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Salamat sa ating bagong worship leader, Sister Denise. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po. Sino po dito ang nagpunta dito ng masaya? Yung iba malungkot, hindi Sino po dito ang nagpunta ng masaya? O, ngitian nyo po yung katabi nyo kung kayo po yung masaya. Amen. Magandang umaga po. Congratulations po kasi hindi kayo natakot ng ambon. Nalilito ako sa hamog at ambon. Lagi akong nagkakamali. Ambon lang ba o ulan na? Congratulations po sa inyo. At anointing service po natin nung nakaraan. Nawa po ay nabubuhay tayo sa ilalim ng anointing ng Panginoon, na blessing na yan. At ngayon po ipapasok tayo dun sa tema ng February natin. Bagamat ang February ay Love Month, buwan ng pag-ibig, pero sa Jael po, hindi yan ang tema natin. Pero sa PRM, yan ang tema, love. Pero sa atin po mga worship and healing service, ang tema po natin ay nakikita po natin sa screen. Pakibasa nga po, breakthrough. Ayon, breakthrough, purity that honors God. Sabihin natin, purity. Pag tiningnan po natin yung salitang yan, parang ang bigat, ano? Parang napakabigat. Purity. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon ay simple lang. Kaya lang po, kailangan nating magbukas ng ating buong puso at kalooban sa harapan po ng Panginoon. Binasa po na kanina ni Sister Elaine yung 1 Peter 1:14-21. At ngayon po'y basahin natin bago po tayo magpatuloy yung Romans 6:11-14. Sige po, makibukas po kayo kung dala niyo po inyong Bible. Romans 6:11-14. Ang sabi po dyan, let's read, lakasan po natin. 1, 2, 3, go. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Verse 12, therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Make it louder. But rather, offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ulitin po natin yung last verse. 1, 2, 3, go. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law,
but under grace. Proceed po tayo sa 1 Corinthians 6. Ito po yung pinaka-theme ng breakthrough purity. 1 Corinthians 6, 19 to 20. Let's read. 1, 2, 3, go. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Sabihin po natin, you were bought at a price. Binili tayo ng Diyos. Lagi natin narinig kay Brother Eddie. Hindi sa simpleng halaga. Ang halaga ng pagbili sa atin at pagbibigay ng kaligtasan ay ang dugo at katawan ng Panginoong Jesus. Therefore, sabi dyan, honor God with your body. Sabihin nga po natin, purity. Again po, purity. Ano nga po ba ang purity? Ano po ba ang konteksto ng purity? Ito po medyo mabigat sa meaning, no? Pero hinay-hinay lang po tayo. Maikli, sana po ay mapanindigan ko again, no? Maikli, dahil meron po tayong communion. Wag po kayong uuwi. Context po, anong context ng biblical purity? Pag sinabi nating purity, pag sinabing biblical purity, ano ang purity sa Biblia? Paano isinasalarawan o dinedefine, no? Ang purity, ang salitang purity sa Bible. Sabi po dyan, biblical purity or purity in biblical context refers to the state of being free from sin. Kaya mabigat ano? Sino po ba dito ang free na from sin? No. State of being free from sin, moral corruption, and defilement. No? Ibig sabihin, malaya na sa patuloy na pagkakasala, malaya sa anumang imoralidad, malaya doon sa tinatawag nating defilement o anumang bagay na nakapagpaparumi sa atin. Hindi lang po sa Old Testament po kasi para sila ay mapabanal, no? Magkaroon ng kabanalan, naghahandog sila ng hayop, pumapatay ng hayop at ang mga dugo nito'y winiwisik, no? Sa dambana ng mga saserdote o ng mga pari. Doon sila lumilinis kasi wala pang redemption ni Jesus. Pero ngayon po sa New Covenant, ay meron na tayong redeeming blood ng Panginoon, no? Nung tinanggap natin ang ating Diyos. Kaya yung purity ay iba na ngayon. Nakalagay po sa pangalawa, it encompasses both the inner condition of the heart, na extend na siya. Hindi lang yung outward appearance, no? Hindi lang yung outward character, hindi lang yung panlabas, hindi lang yung salita, hindi lang yung pagtingin, o hindi lang yung mga bagay na nakikita sa atin, ang dapat banal, meron din pong inner, no? Yung inner heart natin, yung puso po natin, ay lalo higit tinitingnan ng Panginoon. Ibig sabihin daw po ng biblical purity, yung inner condition of your heart is aligned with God's standards. Sabihin po natin, God's standards. Ano po ba ang standard ng Panginoon? Anong pamantayan ng Diyos patungkol sa salitang kabanalan? Ibig sabihin daw po, naka-align tayo sa standard ng Panginoon pagdating sa kabanalan. So pangalawa po, para mas lalo nating maintindihan, purity and holiness. Ayan po, magkamukha yan. Purity, holiness, righteousness, sanctification. Lahat po yan pare-pareho. Sabihin nga po natin, holiness, righteousness, and sanctification. Pag binasa niyo po, mula Genesis hanggang dulo, buong Bible po, makikita niyong paulit-ulit na tema, yung sanctification. Paulit-ulit na tema, yung righteousness. Paulit-ulit na tema po itong mga bagay na ito. Ine-emphasize lamang po dito na living a life of purity or living a life of holiness is a life pleasing to the Lord. Okay? Living a life of purity, holiness, sanctification is a life pleasing to the Lord. Sabihin po natin, pleasing. Nakalulugod sa harapan ng Panginoon. But then again, purity is not perfection. Okay? Hindi po perfection, sapagkat hindi tayo perfect. Wala pong perfect sa mundong ito. Ang state of perfection,
matatanggap na lang po natin kapag tayo nasa langit na, no? Yung namatay nating katawan, pinalitan ng glorified body pagdating ni Jesus at tayo isinama na sa kalangitan, state of perfection. Wala na kasing kasalanan doon. Wala nang tukso doon, no? Hindi po ito perfection. Again, purity is having a heart, yung klase ng puso na sumusunod sa Panginoon. Yung klase ng puso na ina-align yung sarili sa kalooban ng Panginoon. Hindi man perfectly, pero again, mamaya po makikita po natin kung paano tayo magkakaroon ng life of purity. Pag nakita po natin dyan, sabi ng Matthew 5 verse 8, ito po napakaganda. Beatitudes po ito. Sabihin po natin, basahin natin. 1, 2, 3, go. Blessed. Yan, grabe. Ano po? Blessed are the pure in heart. Pure in heart. For they will see God. Sino daw po makakakita sa Diyos? Those who are pure in heart. Pure ang puso. Amen? Sanctified. Ngayon, tingnan po natin, 3 bagay. Although yung application po natin medyo marami. Ano nga ba ang humahadlang sa atin para mamuhay ng may kabanalan? Ano nga ba ang dapat nating intindihin patungkol sa salitang kasalanan? Sabihin po natin kasalanan. Isa lang naman ang humahadlang. Tama po ba? Isa lang naman ang humahadlang para mabuhay tayo ng may kabanalan eh. Ano? Tanong mo sa katabi mo, ano? Isa lang naman, kasalanan. Wala nang iba. Iyan ang humahadlang sa atin para mabuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun po yung purity, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kasalanan. 3 mabilis na bagay po. Gaano kaseryoso ang kasalanan? Sabihin po natin, seriousness of sin. Tandaan po natin, it is true, while it is true, na may mga Kristiyano, kasama na rin po siguro tayo doon, na ang kasalanan ay madaling nakaka-capture, madali tayong nabibitag. Kasi sabi naman po ng Hebrews 12, sin easily entangles us, including Christian. Madaling natutukso, no? Madaling napupunta sa bitag ng kasalanan. Bakit? Maaring dahil nung past life mo, tingnan mo yung katabi mo, ano bang past life niya? Hindi natin uungkatin yun. Maaring nung past life mo, meron kang mga paulit-ulit na nagawang kasalanan. At iyon po, bagamat na born again ka, at pinatawad na ng Diyos, pero sino makapagsasabi na minsan, yun din yung kasalanan na nagmumulto sa'yo. Tama po? Yung past life mo, maaring kaya ka nabibitag ng kasalanan sapagkat meron kang past life na paulit-ulit na nagawa mo nung panahon na yon. Maaring pwede rin na meron kang spiritual weakness. Sabihin po natin, spiritual weakness. Ayun. Humina yung espiritu. Tanong mo sa katabi mo, malakas ba espiritu mo? Kamusta espiritu mo? Malakas ba o gumagapang na? Yon, kapag gumagapang na at ang apoy ay aandap-andap, hindi maalab, hindi naman mainit, hindi rin malamig, maligamgam, aandap-andap. Pag may spiritual weakness po tayo, minsan yan din ang problema. Nakakapag-develop tayo ng habit of certain types of sins. And any sin, tingin po kayo sa akin, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, pare-parehong kasalanan. Sa harapan ng Diyos, walang degree. Okay? Kaya lang, yun nga sinasabi ng Bible, merong sin that is leading unto death. Di na po natin yan. Pag gusto nyong malaman, ano ba yun, Pastora? Ano ba yun? Tanungin nyo na lang po mamaya. Lalalim pa tayo. There are sins na leading unto death, no? Pero lahat ng kasalanan pantay-pantay. Maliit o malaking kasalanan, pantay-pantay. Ngayon, ano po ang kapangyarihan ng kasalanan? Gaano kaseryoso ang kasalanan? Bakit laging ninanakaw nito ang kabanalan nating mga Kristiyano? Bakit ito ang laging, sino po dito? Na-experience nyo at na-experience nyo
na nahihirapan kayong i-overcome yung mga certain types of sin and temptation sa inyong buhay? Huwag yun na itaas ang inyong kamay. Alam ko pong meron. Amen. Alam ko pong meron. Okay? Lahat po ay talagang, if not all, merong mga bagay sa atin na talagang nahihirapan tayong i-overcome. Gaano kaseryoso ang kasalanan? Unang bagay na dapat po nating maintindihan. Sin has great power over our flesh. Makapangyarihan. Sabihin natin, makapangyarihan. Makapangyarihan ng kasalanan, no? Sin has great power over our flesh. Because of its power, may power talaga siya. May strength siya, may lakas ang kapangyarihan, ang kasalanan. At may force po siya. Basahin ko lang. It exerts strong influence on our will. It exerts strong influence on our motion, sa kilos natin at galaw. It exerts strong influence in our affection. It rarely suggests things to do, things to us. It almost always commands them. It rarely leads. It most always pushes from the rear drive forces. Ibig sabihin, ang kasalanan po ay makapangyarihan, may kapangyarihan, may lakas na kumapit sa ating lahat. Bakit? Kasi hindi pa naman po tayo spiritual being. We are all human being. Amen? Though again, our sin, kasalanan natin, pinatawad na ng Panginoon, pero meron pa rin tayong flesh. Sabihin natin flesh. Ito yon, yung nakikita nyo. Yung flesh, yung emotion mo, yung damdamin mo, yung isip mo, lahat yan bahagi ng flesh. So, madaling kumapit po sa ating pagkatao ang kasalanan. May mga puwersa po na humahatak sa atin, palayo sa kalooban ng Panginoon. No? Hinihila ka sa maling pagnanasa. Yan po ang kasalanan. At sabi nga po dyan, ang kasalanan hindi yan nagsasuggest, ginagawa na lang niya. No? Hindi ka aakayin ng kasalanan, itutulak ka talaga niya papunta sa kasalanan. Sa hayaw mo, no? Minsan po talagang iano ka na lang niya. Itutulak ka na lang niya. Hindi ka niya utusan. O gawin mo to, sige gawin mo. Hindi po. Talagang itutulak ka sa pagkakasala. No? Minamaniobra tayo ng kasalanan. Minamaniobra ang buhay ng bawat isa sa atin. No? At minsan hindi natin alam, nalaglag na lang tayo sa pagkakasala at hindi na tayo makaahon. At nahihirapan na tayong umahon. Ang sabi po ng Galatians 5 verse 17, hindi ko na ilagay, anak. Galatians 5:17. For the flesh desires what is contrary to the spirit. Ulitin ko po. Galatians 5:17. For the flesh desires what is contrary to the spirit. Yung ating katawan, yung flesh na ito, ang gusto nito ay kontra sa gusto ng Diyos. At yung gusto ng Diyos, kontra sa gusto ng ating katawan. Hindi sila laging nagkakasundo at hindi sila magkakasundo. Okay? Kasi sinful nature. Contrary sila sa isa't isa. Magkakontra sila. They are in opposition. Opposite silang dalawa. Kaya po minsan nagtatagumpay ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. No? May tremendous power. May tremendous strength. No? At bakit makapangyarihan ang kasalanan? Kasi ang kasalanan ay may kakampi. Sino ang kakampi ng kasalanan? Yung ating laman. Madali siyang tumubo. Madali tayong magkasala. Kasi pag yung tukso, si Satanas ay gumalaw at may temptation, isa po, hindi naman kasalanan ni Satanas, minsan kasalanan mo din eh. No? Kasalanan natin. Pag umandar na ang temptation, may kakampi na siya, yung flesh mo nagre-react na. Ayun. Naiintindihan niyo po? Pag umandar na ang tukso, may tiningnan ka, may naramdaman ka, may naisip ka, makakahanap na ang kasalanan ng kakampi. Sino ang kakampi? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw yon. Ikaw ngayon na magre-react. No? Yung flesh mo ngayon magre-react. Gusto ko yon. Masarap yon. Try ko nga. Okay lang yon. Hindi masama yon. Maliit na bagay yon.
So ganun po, nakakahanap ng kakampi ang kasalanan sa ating buhay. Katulad ni Samson. Sino po nakakilala kay Samson? Next slide. Judge po siya, no? Judge, 'di ba sa Judges, nung namatay na si Moses, si Joshua, ang pumalit ay mga judges. So, hukom. Si Samson, sa Judges 13 to 16, hindi na po natin babasahin, 20 years siyang judge ng Israel. But, sabi po dyan, Samson was a man of physical strength. Alam naman natin yun, noon pa, malakas si Samson. Yet, he displayed great moral weakness. Malakas si Samson, no? Siya po ay talagang pinili ng Diyos, pero he displayed great moral weakness. Judges 13 to 16. Bakit? Pinili ng Diyos. Nazirite by birth. Sabihin po natin, Nazirite. Pag sinabing Nazirite, sila po yung mga taong naghahandog ng kanilang buhay, no? Para ihiwalay, no? Sa karamihan, ibig sabihin, i-offer, i-consecrate sa Diyos, pabanalin ang kanilang buhay para sa purpose ng Diyos. So isa po, si Samson, Nazirite siya kasi may layunin ng Diyos sa buhay niya. Hindi pa man siya po pinanganganak, nangusap na ang mga anghel sa kanyang magulang, sa kanyang ama, na ang kanilang ipapanganak na pangalan ay Samson ay magiging Nazirite. I-offer niyo si Samson sa akin, no? Para gawin at gamitin ko sa aking kalooban. Yun po yung Nazirite. Makikita po natin ang Nazirite vow sa Numbers 6, 3 to 7. Basahin niyo na lang po sa bahay niyo. Anong ibig sabihin pag Nazirite ka? Ihahandog mo sarili mo, no? So, in-offer si Samson. Ibig sabihin, una, pag ikaw ay Nazirite, hindi ka pwedeng uminom ng kahit anong fermented drinks or alcoholic drinks. Hindi ka pwedeng uminom ng alak. Yan ang Nazirite. Pangalawang bagay, hindi mo pwedeng pagupit ang iyong buhok. Yun po, sabi ko nga sa inyo, sa Old Testament, may mga kasamang rituals, ano? So, hindi niya pwedeng ipagupit ang kanyang buhok. Yan ang utos ng Panginoon sa Numbers. At hindi rin po siya pwedeng madikit sa kahit na anong patay. Patay na tao, patay na hayop, patay na kung sino. Hindi po niya pwedeng idikit ang sarili niya. And all the days of his life, yung Nazirite, si Samson, all the days of his life, he is consecrated to the Lord. Kasi nga pinili siya para gawin ng Diyos ang kanyang kalooban. But may problema. Samson fell in love. Ayun. Nagmahal ang ating Samson. Kaya lang ang minahal niya, babae sa Timna, sino po? Isang Filisteo. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Sa mga Hudyo, bawal mag-asawa ng hindi mo kalahi. Kailangan kalahi mo. So, unang violation na yon ni Samson, no? At tumututol ang kanilang magulang, pero walang magawa. Walang magawa po ang kanyang mga magulang kay Samson, sapagkat na-in-love siya sa isang Filisteo. Ano ba sa babae yun, no? Doon sa lugar ng Timna. Pangalawa po, nung papunta sila doon sa tahanan ng babaeng pakakasalan niya, nakakita siya ng patay na hayop. At dahil yung patay na hayop, siguro dry na and all, pinamahayan ng pulot. Pinamahayan ng pulot. At kinuha niya yung pulot at kinain niya. Pangalawang violation, hindi siya pwedeng dumikit sa dead body. Pangalawang violation. Pangatlong violation, kinasal siya. Naikasal naman siya. Kaya lang po, nung gabi na yon, conduct siya, family niya, ng drinking party. Di naman sinabi ng Bible kung uminom si Samson, pero malamang na uminom siya, drinking party. Pangatlong violation, no? Ni Samson sa Panginoon. Again, Nazirite siya, pero paulit-ulit niyang bina-violate, nilalapastangan ang utos ng Panginoon. Hindi niya naisip na yung sarili niya ay consecrated to the Lord. And when may nangyari doon sa Filisteo, sa Timna, nawala yung kanilang pagsasama. Basahin nyo na lang po sa Judges 13 to 15 to 16. Ngayon, naghanap siya ng panibagong asawa. Ewan ko ba kung anong meron sa mga Philistine women na to. Ang pangalawang asawa na nagustuhan niya ay
Philistine woman na naman, si Delilah. Ayun na po, Samson and Delilah. At nung nagustuhan niya po si Delilah, he fell in love with Delilah, but Samson's continual and willful disobedience reached its end. Dito na po natapos yung buhay na dapat sana'y naihandog niya sa ating Panginoon. Dito na po hindi nangyari, no? Yung calling ng Panginoon sa kanya. Bakit? Naging confident siya sa sarili niyang lakas. Nawala yung discernment niya. Alam niyo yung kwento, di ba, no? Ni Delilah. Anong sikreto ng iyong lakas? Magsisinungaling siya. Sasabihin niya ito, pero hindi pala. Paulit-ulit na huhulihin siya, pero nakakalaya siya. Hindi niya na-discern, ang gusto talaga ay patayin siya. Pero paulit-ulit na nandun pa rin siya kay Delilah. Kaya anong nangyari po? Sabi ng Judges 16 verse 17, basahin niyo na lang po sa bahay. Sabi niya kay Delilah, ako'y isang Nazirite. Alam niya pala. Sabihin mo sa katabi mo, alam niya pala. Judges 16:17. Alam niya, ako'y isang Nazirite. Nung sasabihin na niya ng huling-huli yung sikreto ng kanyang lakas, ako'y isang Nazirite, walang pwedeng gumupit ng buhok ko. Dahil kapag ginupit ang buhok ko, mawawala ang aking lakas. Alam niya pala, pero sinabi pa rin niya kay Delilah. Bakit? Nawala yung discernment. Naging sobrang yabang dahil nang ibabaw ang kanyang flesh. Sabihin natin flesh. At ang masakit po nito, yun nga, na-overcome si Samson ng kanyang flesh. Talagang flesh, literally flesh. Basahin nyo na lang po, no? Na-overcome talaga si Samson ng kanyang flesh at hindi na po siya nakalaya. Again, sin has great power over our flesh. At ito po ang malungkot. Judges 16 verse 20, nung nagupit na ang kanyang buhok, basahin po natin. Hindi. Babasahin ko po, tas basahin natin yan. Sabi ng 20, then she called, sabi ni Delilah, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, basahin po natin, 1, 2, 3, go. I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Kakawala lang ako, kaya ko yan. Kala niya, no, kahit pinagupit na yung buhok niya, kahit violate na niya, hindi, kaya ko pa yan, makakawala ako. Pero ano sabi dyan, he did not know the Lord had left him. Yun po yung sinasabing sukdulan eh. Naging sukdulan ng kanyang kasamaan. Naging sukdulan. Although po mga kapatid, ang Diyos, kahit may nangyayaring masama sa buhay ng tao, nagagawa pa rin niya yung kanyang kalooban. Nakaganti pa rin, no? Napatay pa rin yung mga Filisteo. Ano nangyari? Dinukot ang dalawang mata ni Samson, no? Dinukot ang dalawang mata, pinag-grind siya nung, meron po doon parang, ano yun, sa mga pala, yung giikan, no? Meron silang lugar doon na yun ang kanyang inassign na trabaho. Pero nung huli po, ano sabi niya nung huli, sa bandang huli ng story ng kanyang buhay, nung nandun na lahat ng Pilisteo, no, sa isang lugar, tapos sabi niya, Lord, minsan pa, ibalik mo lang ang aking lakas para makaganti dito sa mga Pilisteyong ito. And indeed, binalik ng Diyos ang kanyang lakas. Sapagkat may purpose nga ang Panginoon. Pero, lagi nating tatandaan, yun yung sinasabi natin, may power ang sin over our flesh. Katulad ng buhay ni Samson. Pinabayaan niya ang kanyang calling, hindi niya kinonsecrate ang kanyang sarili, binaliwala niya yung kanyang righteous calling, inakala niyang okay lang at sundin ang kanyang kalooban, pero hindi niya alam, may hangganan ang lahat ng ito at naramdaman niya at naranasan ang judgment ng ating Panginoon. Bagamat hindi siya iniwan ng Diyos, pero nakaramdam siya ng judgment ng Panginoon. Number 2, sin mingles its way in all our motives and all our actions. Sin is so close. Sabihin mo sa katabi mo, sin is so close. Hindi po siya outside force. Sabihin mo, hindi siya outside force. Lakasan nyo, hindi siya outside force. Okay? Ang sin is an inner force. Kasi dyan siya nanggagaling sa flesh mo.
No? Bagamat iyan ay tinutulak ni Satanas sa pamamagitan ng mga temptation and all, pero diyan siya, no? Nandyan siya, inner force. It forces its way on our flesh, as it were from within us. From within our very flesh, it is very close. It is in fact in our being. Meron po magandang halimbawa dyan. Si David. Alam ko pong kilala niyo si David. Amen? Haring pinili ng Panginoon. Ano po ang sabi dyan? Basahin niyo nga po. Israel's king for 40 years. 40 years naman. A man. Yet. Ayun. 40 years na hari na malapit, biro niyo po yun, malapit sa puso ng Panginoon. Pero one time, tinamad si David. Hindi siya sumama sa laban ng kanyang mga alagad. Alam ko po, alam niyo yung storya, wala siyang magawa, naboboring siya, hindi siya makakatulog. Pumunta siya doon sa, ano pong tawag doon? Sa roof deck ng kanyang bahay. At may natanaw siyang naliligo. Sino yung naliligo? Bathsheba. Kasi si Bathsheba ay nagpo-purification. Kakaano lang po niya, alam ko nang alam niyo na yon. Naliligo siya, natanaw niya. Siguro nung tinanaw niya, hindi niya inalis ang kanyang paningin. Kaya nga tayo, di ba? Yung iunang tingin, hindi mo antag doon, hindi mo sinasadya, hindi ka nagkakasala. Pero anong sabi? Pag inuhulit mo yung tingin, huli ka na. Huli ka na ng kaaway. Ganun po siguro nangyari kay David. Inulit niya yung tingin at hindi lang basta siya tumingin, tinitigan niya si Bathsheba. Nang naliligo, tinitigan. Wala boring siya, hindi nabobore si David Siguro yun yung panahon na nanlalata siya. Ganun po kasi ang kasalanan Tingin kayo sa akin. Ang kasalanan minsan makapit o malakas ang force when we are weak. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Tandaan niyo po yan. Very strong ang sin when we are physically, mentally, emotionally, and most of all, is spiritually weak. Ano nangyari? Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya. Rape yun. Rape po yun. Di lang nakatanggi si Bathsheba sapagkat hari. Pangalawang bagay, hindi lang yun nanganak ng panibagong kasalanan. Ano nangyari? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba, si Uriah, para hindi siya mahuli. Kasi nagdalang tao si Bathsheba, nabuntis. At nagtagumpay naman siya, napatay niya si Uriah. Ginawa niyang asawa si Bathsheba. Pero ano po sabi diyan? Catastrophic consequences. Basahin niyo po ang 2 Samuel 11 and 12 at pagdating po ng 13, 14, 15, 16, nandyan ang lahat ng consequences ng kasalanan. Na-rape yung anak ni David, no? Sino po? Sino ang anak ni David na na-rape? Si Tamar. Ang nang-rape, Amon, anak din niya. Anak niya si Tamar, anak niya si Amon. Ang nangyari, another consequences, si Absalom, kapatid ni Tamar, pinatay ni Absalom si Amon. Hindi lang po yun, namatay si Joab, kamag-anak niya. Hindi lang po yun, dinethrone siya ni Absalom. Nagpakahirap si David sa pagtakas sa disyerto. A man after God's own heart, magsasuffer ng ganito. Why? Because of that sin. Bagamat pinatawad siya ng Diyos nung kinonfront siya ni Nathan, sabi ni Nathan, you are the man. Ikaw yung gumawa ng kasalanan. Nagrepent si David, Psalm 51. Sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Pinatawad siya ng Diyos, but then again, sin has consequences. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sin has consequences. Sabi ng 2 Samuel 11 verse 27, 1, 2, 3, go. But the thing David had done displeased the Lord. Siyempre naman, masakit sa Panginoon yon. Willful kasi yon, no? Talagang nagkasala siya. And number 3, bago po tayo pumunta sa application, willful sins may result in death. Ito po iba naman. Yung 1, 2 sa ating mga anak ng Diyos. Yung pangatlo,
Para sa mga taong nire-reject talaga ang Diyos at nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ko po alam kung meron ditong totohanan na sa inyong buhay na tinanggap nyo ang Panginoon. Pero sana po'y pakinggan nyo ang number 3 na ito. Willful sin, rejecting God, rejecting Christ, and continuing in sin may result in death or will result in death. Romans 5 verse 12, basahin po natin. When Adam sinned, lakasan nyo po. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to anyone, for everyone sinned. Nung nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, nakapasok ang kamatayan. Mamaya ipapaliwanag ko. At naranasan ng lahat ang kamatayang ito, sapagkat lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero may regalo ang Diyos. May mabuting kaloob ang Diyos at yun po yung tinanggap natin. Amen? Lahat po tayo tumanggap nun. Amen po ba? Lahat tayo tumanggap kay Kristo. Bilang Panginoon tagapagligtas, sinanggap nyo ang regalo, gift of God, through Jesus your Lord. Pero sa mga hindi tumatanggap ng regalo ng kaligtasan mula kay Kristo, ayon sa kanilang pananampalataya sa Diyos, the wages of sin is death. Sabi ng Revelation 20, ito po, pahayag ni John. Revelation, pahayag. Nakita ni John sa vision, 12 to 15. Basahin po natin ng malakas. Sana po yun, ayun, malaki naman. 1, 2, 3, go. Nakita kong maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Inuluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ulitin natin. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ulitin po natin. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Sa impyerno po yan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi po likha-likha lang yan ng mga nagpipreach katulad ni Brother Eddie. Nakasulat po talaga yan sa Revelation, sa pahayag 20. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Narinig ko po ito minsan. When a man born twice, he die once. And when a man born twice, nalito ako. When a man born twice, he die once. And when a man born once, he die twice. Okay po? So tayo po, pinanganak tayo physically. That is our first birth. Amen po ba? Sino may second birth dito? John 3:3, taas ang kamay. Na born again tayo. Tanong mo sa katabi mo, na born again ka na ba? Hindi po religion ang pagiging born again. It is our second birth. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, yung patay nating spirito'y pinanganak na muli. So, iyon yung pangalawa nating birth. So, sino po dito ang pinanganak na dalawa? Ang birthday. Sa lahat daw po ng ipinanganak ng dalawang beses, you will die once. Bakit? Kasi pag namatay ka physically, kinuha ng Diyos ang buhay mo, umuwi ka na sa langit, hindi ka na makaka-experience ng ikalawang kamatayan. Sapagkat kinuha ka na ng Diyos sa kalangitan. So you die once. Pero when a man born once, he died twice. Kapag ang isang tao, minsan lang pinanganak physically,
at hindi ipinanganak spiritually, hindi na born again, hindi tumanggap sa Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, dalawang beses siyang mamamatay. Ano po yung dalawang beses na kamatayan? Una, physical death, kukunin ng Panginoon ng kanyang buhay. Pangalawang death, eternal death sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So mga kapatid, make it a point that you born twice. Alam ko po ang puso natin ay patuloy na hinihipo ng ating Panginoon. Sa sino man po sa atin ang hindi pa sigurado, hindi pa sigurado kung tinanggap niyo si Kristo, ito po ang pagkakataong siguraduhin ninyo na kayo'y na born again, John 3:3. Na talagang si Kristo ay tinanggap niyo sa inyong mga buhay at inialay niyo ang inyong puso sa Panginoon. Yumuko po tayong lahat at pumikit, ilagay po natin ating kamay sa tapat ng ating puso. Aming Ama, marami pong salamat. Ibinigay mo yung nag-iisang anak, o yung bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, nakilala ka po namin. Pero marami pa rin sa aming kapaligiran ang hindi nakakilala sa iyo at pwedeng makaranas ng ikalawang kamatayan. Sa oras na ito, aming Ama, nandito po ang inyong mga anak. Kung meron po sa ating kalagitnaan, hindi sigurado ang kanyang kalagayan sa harapan ng ating Panginoon, tutulungan ko po kayong mag-pray habang nakayuko kayo at nakapikit. Lahat po yumuko at pumikit. At simbolo po, wala pong didilat, simbolo ng pagsusuko ng buhay, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Hindi po ako didilat. Sa lahat po ng hindi sigurado ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, hindi kayo sigurado kung tinanggap niyo si Kristo sa inyong puso. Tutulungan ko po kayong mag-pray. Taas niyo po ang inyong kanang kamay. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. tinatanggap kita Bilang sa aking puso. Panginoon at tagapagligtas. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam kong namatay ka Alam kong sa namatay krus ng ka Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan para sa aking kasalanan. at upang dulutan ako ng kaligtasan. At upang dulutan ako ng Sa kaligtasan. oras na ito, Sa oras Panginoong na ito, Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Mula nung ako'y bata Mula nung ako'y hanggang bata sa kasalukuyan. hanggang sa kasulukuyan. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng paglilinis Humihingi ako ng ng iyong banal at paglilinis makapangyarihang dugo. ng iyong banal at makapangyarihang Hugasan mo dugo. po ako, Hugasan Panginoon. mo po ako, Panginoon. Ipatawad mo po sa akin Ipatawang mo po ang sa lahat akin ng aking ang kasalanan. lahat ng aking mga At sa kasalanan. oras na ito, At sa oras na ito, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa pamamagitan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ng iyong banal na Espiritu, tinatanggap kita tinatanggap bilang kita Panginoon bilang Panginoon at sariling at tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka ka sa aking buhay. sa aking buhay. At sa oras na ito, At sa oras na ito, isulat mo isulat mo ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay Diyan sa kalangitan. diyan sa kalangitan. At Panginoon, At Panginoon, tulungan mo po ako tulungan mo po ako mabuhay mabuhay ng may kabanalan. ng may kabanalan. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, hanggang sa huling sandali hanggang sa huling ng aking sandali buhay. ng aking Ito po ang buhay. aking panalangin Ito po ang aking sa panalangin. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Palakpakan amen. po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are all born again. Hallelujah. At sa huli po, application po natin ito, how to overcome sin. Bibilisan ko lang po, sumunod po tayo. How to overcome sin. Paano natin ma-overcome ang kasalanan? Number 1, next slide, do not underestimate the seriousness of sin. Huwag niyo pong i-underestimate na simple lang yan, hindi naman ako magkakasala, malakas ako. Hindi po. It's serious to God. Sin is serious to God. Sin is serious to us. May effect ang kasalanan sa atin. Even our family. Alam niyo po, bibilisan ko lang, kwento ko lang, may na-encounter po akong 2 kabataan. Sorry po for this, huwag niyo pong gagayahin. Ang sugat, mula dito hanggang dito, ang sugat. Alam niyo na po kung bakit, ano? Walang paglagyan. Yung isa namang kabataan, kalahati. Sabi ko, mga anak, ba't niyo ginagawa yan? Family. Yung isa, iniwan ng magulang, pareho, mamit, dadit, nakatira na lang sa kanyang lolo.
Pangalawa, laging nag-aaway ang kanyang magulang. Sabi ko, sige mga anak, sama kayo sa amin, punta kayo. To my amazement or shock, pareho palang umaattend ng Christian church. Sabi ko, Lord, what happened? What's happening to us? Anong nangyayari, Panginoon? Bakit ganon? Kasi po, hindi alam ng mga magulang ang effect ng kasalanan. Sabi nga ng bata, hindi nila alam, kami ang naapektuhan. Kaya po mga magulang, tingin kayo sa akin, congratulations, binigyan kayo ng anak. Hindi po yan para mag-enjoy kayo. At hindi po yan para may mag-alaga sa inyo pagtanda, bagamat tama. Hindi yan para may makuha kayo pagtanda nyo, may magbigay sa inyo pambili ng gamot. Binigyan kayo ng anak dahil meron kayong responsibilidad to raise godly offspring. Sabihin natin, godly offspring. Yon ang iyong charge. Raise godly offspring. Tinitingnan po kayo ng inyong mga anak. Pag hindi kayo nabubuhay ng matuwid, ganun din sila, no? Ang sin diminishes fruitfulness. Ang sin robs us of peace, nawawala ang kapayapaan. Our sin renders our service useless. Maglilingkod ka nga sa Panginoon, makasalanan, maraming kasalanang nakatago sa puso mo, parang nababaliwala ang paglilingkod. At ito ang masakit, it lessens our effectiveness in evangelism. Kahit mag-evangelize ka na mag-evangelize, kung nakalubog ka sa kasalanan, hindi effective. At ito rin po ang malungkot, sin hinders our prayers. Sabi po na Isaiah 59, hindi ka naririnig ng Diyos dahil sa kasalanan mo. Hindi mo nakukuha yung mga sagot sa panalangin mo sapagkat may hadlang. At ito po ang malungkot, our sin brings the discipline of God. Katulad ni Ananias at kay Sapphira, nagsinungaling sila sa banal na spirito ng Panginoon kahit may karapatan naman sila sa pera nila. Sa Acts 5 po, kahit may karapatan naman sila sa pera nila, nagsinungaling sila. Ano nangyari sa kanila? Bumulagta na lang sila, patay. Kasi sin is serious to God. Huwag nating mamaniin ang kasalanan. No? Wag nating hahayaan na humaharap tayo sa Diyos na marumi ang ating puso. Again, it's not perfection. It's just having a close devotion to the Lord sa ating puso. Number 2, resist the first rising of the flesh and its pleasures. Do not try to stop the process near the end. Stop it near the beginning. Pag may kasalanan, may temptation pa lang, mata pa lang, nakita mo at pwedeng makapasok ang kasalanan, stop it from there. Hindi yung nagawa mo na, tsaka mo i-stop at napakahirap po. James 1:14-15, let's read 1, 2, 3, go. Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Nagsisimula naman po sa temptation eh. Temptation, look at me, temptation is not a sin. Hindi kasalanan yung temptation na may nakita ka, may bigla kang naramdaman. Kapag sinunod mo yung naramdaman mo, yun ang temptation, yun ang sin. But temptation is not a sin. So, pag umandar ang lust of the eyes, sa temptation pa lang, suppress it, resist it, and the devil will flee from you. Resist the first rising of the flesh. Kaya ako po, hindi po ako nanonood ng English film. Kasi noon pala, pag nakakita ko, ang dami-dami. Kaya inilayo ko na ang sarili ko, hindi po ako nanonood niyan. Kasi alam ko, kahit naman sinasabi nilang, hindi naman may makikita at may makikita pa rin ako. I-resist mo na, no? The first rising of the flesh. Kaya nga sinasabi ko, Pastor, Dad, yung cellphone, yung algorithm natin, di ba? Pag may naklik ka lang, isang beses mo lang naklik, puro gano'n na ang laman ng mo. Kamusta po yung algorithm ng phone nyo? Pwede nyo bang ipakita sa akin itsura ng telepono nyo? Malinis ba? Amen. Resist from the first rising of the sin of the flesh. Kasi po pag nalaglag na, sa totoo lang mga kapatid, alam ko pong alam nyo to, pag nalaglag na tayo sa kasalanan, napakahirap umalis. Number 3, meditate on the Word and spend more time in prayer. Ito po, napakagandang verse. Psalm 37:31, King James po ang ginamit ko. 1, 2, 3, go. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. Yon. The law of his God is in his heart. None
of his steps shall slide. Basahin niyo po mula Psalm 112. Yan po kasi devotion ko, 112 hanggang 119. Makikita niyo po yung blessing of God's Word. Yung salita ng Diyos, no? Yung constant input of the Word of God sa ating buhay, iyon yung pumupuno sa isip natin. Iyon yung pumupuno sa thinking natin. At doon tayo humuhugot ng lakas. Kaya po yung Word of God, ang Word of God po ay tinatawag na restraint. Sabihin natin restraint. Ayun, ang Word of God ang tagapigil para mag-grow ang temptation. Pag may salita ng Diyos, mareremind ka lagi ng salita ng Diyos. Minsan po, last year yata yun, nagkakaroon ako ng dreams. Hindi naman po madalas. Mga may interval, pero awful, pangit. Yung dream. Nung una hindi ko pinansin, baka kako pagod lang. Nung nakita ko na ulit, sabi ko, Bob, awful yung dream. Narinig ko po si Pastor Joey one time nung nanaginip siya. Ginawa ko, hinawakan ko yung ulo ko. Sabi ko, I redeem you, my subconscious mind, by the blood of Jesus Christ. I redeem you. Mula po noon, di na po naulit. Kaya na-realize ko, very powerful. Even prayer and fasting, sa totoo lang po, pag prayer and fasting, hindi ka man kumakain, napakalakas po ng spirito to resist temptation. Believe me. Pag po may prayer and fasting, napakalakas ng spirito to resist temptation. Do it. Number 4, malapit na po, be willing to confess your sin. 1 John 1:9, alam ko pong alam nyo. The awareness of sin and confession of it should be a regular practice. Dapat lagi tayong aware na nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Ihinto na natin sa simula pa lang, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At sa paghingi daw po ng tawad sa Diyos, name your sin. Sabi mo sa katabi mo, name your sin. Hindi po, Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Hindi po ganun ang tamang repentance. Ang tamang repentance, Lord, patawarin mo po ako kasi nainggit, sample lang po ito, nainggit ako kay ganito, kinuha ko yung ano niya, Lord, patawarin mo po ako kasi nakita ko si ganito, inisip ko na ganun. Name your sin in your hearing. Pangalanan mo ang kasalanan mo na naririnig ng tenga mo. And promise God na hindi mo na siya gagawin. Si David po, tingnan nyo na lang next slide, alam niya yung darkness ng unconfessed sin, na wala ang kaligayahan ni David. For some time, lumayo siya sa covering ng Diyos. Tingnan niyo po ako, pag binasa niyo ang Psalm 91. Sino mang nananatili sa pagkupkop, sino mang nananatili sa Diyos o sa presensya ng Panginoon ay mananatili sa pagkupkop ng kataas-taasan. Ibig sabihin, hanggat kumakapit ka sa Diyos, mananatili ka sa pagkupkop ng Panginoon. Pero si David hindi. Anong sabi po dyan? Bilisan lang po natin. Psalm 32:3-4, when I kept silent, read, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Para daw siyang natutuyo. Nung hindi niya kino-confess ang kasalanan niya, para siyang natutuyo. Pero nung kinonfess na niya ang kasalanan niya, sabi ng 32:1 and 2, 1, 2, 3, go. Oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sin is put out of sight. Yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of guilt, whose lives are lived in complete honesty. Oh, what a joy. Sabihin niyo po sa katabi niyo, oh, what a joy. To be free from sin. Amen? Oh, what a joy. Oh, what peace. No? It brings. And number 5, establish relationship with other believers who can hold you accountable. Pag hindi mo na kayang mag-isa, find someone to help you overcome your weakness. Mas napakainam po na may nakakaalam ng iyong kahinaan para meron pong pwedeng magbantay. Sabi ng James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Confess your sin. Alam niyo po, marami na pong lumapit sa akin na nag-confess na nagkamali. At kapag naman po lumalapit sa akin, nag-confess na nagkamali, ito po'y natutunan ko na wala pa man po ako sa garay. Niyayakap ko po, mas minamahal ko.
At sa lahat po ng lumapit sa akin para umamin ng pagkakamali, natutuwa po akong malaya na sila ngayon. Pero sa lahat po ng kinonfront naming nagkasala at hindi inamin ng pagkakasala, hanggang ngayon, nabubuhay sa kadiliman. There's freedom in confessing your sin. Naawa ako. Sana umamin na lang siya nung nakalaya siya. Pero hindi eh. Pride, arrogance, hindi umaamin. So hanggang ngayon, nabubuhay sa madilim na kasalanan. It's always po beneficial if you can find someone who can hold you accountable for it. Di po nakakahiyang mag-confess ng kasalanan. Marami na po ako nakitang mas nakakahiyang kasalanan noon pa na ngayon ay nakabalik na sa paglilingkod sa Panginoon dahil nagpakumbaba sila at kinonfess nila. And I'm proud of them. Establish relationship with other believers. And last po, fully surrender to God and the richness of His grace. Basahin po natin. The joy of salvation comes from accepting the fact that God's grace covers us, that He will change us and conform us to the image of Christ. Ang pinakasusi po talaga sa paglaya is surrender talaga sa Panginoon. Huwag kayong magbigay ng rules sa inyong sarili, babagsak lang kayo. Magpa-cover kayo sa biyaya ng Panginoon at tutulungan kayo ng Diyos. Isipin nyo na kahit makasalanan kayo, mahal kayo ng Diyos. At alam nyo po ba, pag inisip nating makasalanan tayo, tanggap pa rin tayo ng Diyos. Alam nyo po bang doon tayo unti-unting magbabago? Pag inisip nyo na hindi ako matatanggap ng Diyos, hindi ako mapapatawad ng Diyos, hindi po kayo magbabago. Pero kapag inisip nyo at sinapuso nyo na kahit mahina tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. You will be overcome and overwhelmed by His grace to the point na ayaw mo nang magkasala dahil lang gusto mo maranasan ng biyaya at habag ng Panginoon. Embrace the richness of God's grace. Dito po ako magtatapos sa last slide. Alam niyo po yung Nazirite, may parallel verse po iyan sa New Testament, sa Romans. No? Nazirite vow, may parallel verse po iyan sa Romans. Next slide na, anak. Sabi po ng Romans 12, 1 and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Number 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi po ni John sa 1 John 3, everything that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, yan po ang world system. And by default, dyan talaga tayo naka-base. Dyan talaga tayo mabubuhay by default sa world system. Kaya nga po ang admonition ng Bible sa atin, ang pakiusap sa atin ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, do not be conformed. Bagamat nandiyan ka sa world system na punong-puno ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayong makibagay sa mundo. Hindi tayo bagay dito. Totoo. Amen? Huwag tayo, sabihin niyo sa kabila, huwag na tayong makibagay sa mundo. Hindi tayo bagay dito. Hindi tayo, totoo po, hindi natin itinataas ang sarili natin. We are residents of heaven, citizens of heaven. Heavenward tayo. Amen po ba? Heavenward. Kaya nga po sabi ko sa asawa ko, hindi na itong panahon para tingnan ng bawat isa, nasaktan ako ni ganito, nasaktan ako ni ganito, nasaktan ako ni ganito. Hindi na tayo para dyan. Para na lang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? At lahat ng kakalimutan nyo, tingin po kayo, last. Lahat ng kakalimutan nyo for the sake of Christ, kahit kinalimutan nyo na, ibibigay ng Diyos sa inyo. Believe it. Habang hinahabol mo ang mundo, lumalayo ang Diyos sa iyo. Pero habang hinahabol mo ang Diyos,
lumalapit ang pagpapala ng mundo, sapagkat ang pagpapala ng mundo ay para sa mga tunay na anak ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y aawit sa Panginoon bago po tayo mag-communion service. Kanina po, humingi na po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ihandog po natin ating buhay bilang banal at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Narinig niyo po ang salita ng Diyos. Narinig niyo po ang mensahe ng Panginoon sa inyong lahat. Mga kapatid, habang kayo po ay nakayuko at nakapikit, at habang dinadaman niyo ang presensya ng Diyos, lagi ko po itong sinasabi at hindi po ako magsasawang sabihin, mahal po kayo ng Panginoon. Kahit napakadami niyo pong nagawa, at kahit hanggang ngayon po nabubuhay pa kayo sa kasalanan na maaaring hindi alam ng iba, kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos. Hindi po kayo malulugi kapag nabuhay po tayo ng may kabanalan. Believe me, walang kalugihan sa pamumuhay ng may kabanalan. Ang kapayapaan po'y mahirap bilhin. Ang pagtanggap po ng Diyos at kaligayahan ay mahirap bilhin. Wala pong amount ng worldly wealth ang pwedeng makapagbigay ng kapahingahan sa ating isip pagdating ng gabi. Hindi po tayo mapapahinga. Hindi po tayo makakatulog ng mahimbing kapag po tayo nasa ilalim ng mga puwersa ng kasalanang ito, puwersa ng kadiliman. Kaya po sa umagang ito, ihandog po natin ating buhay at hayaan po nating mag-alab sa ating puso ang patuloy na pag-ibig ng Diyos at gawin po sana natin ang panalangin at awit na ito na panalangin ng ating mga puso. Taas po natin ang ating kamay. Hallelujah, Lord. Ito po, Panginoon, ang awit ng paghahandog po namin sa inyo. Pakinggan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Mataas na mataas po kung gusto niyo maghandog ng inyong buhay sa Diyos. Taas niyo po ang inyong kamay, dalawang kamay sa Panginoon. Inaabot po kayo ng Diyos ngayong umagang ito. Inaabot po kayo ng Panginoon. Believe me, inaabot po kayo ng Diyos. Minsan pa po ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, abutin mo ang lahat ng mga anak mo na naririto. Alam kong kaya mo kaming baguhin, kaya mo kaming ayusin, kaya mo kaming patawarin, kaya mo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Loobin mo, Panginoon. Ang buhay namin maging banal mong tahanan, Panginoon. Luglugan ng iyong wagas na
kausapin ng Diyos. Gusto kayo kausapin ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Pakinggan niyo po siya sa sinasabi niya. Huwag po tayo tumingin sa kanan at sa kaliwa. Kapatid, gusto kang kausapin ng Diyos. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo ang Panginoon. Panginoong Jesus, aming Ama sa langit, Banal na Espiritu as our witness. Sabihin niyo po sa Diyos kung ito ang laman ng iyong puso, Panginoon. Nagdedesisyon po ako na ngayong taon, sa mga susunod na mga taon, ay mabuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, nagdedesisyon po ako, O Diyos, na sumunod at mabuhay sa iyong kalooban. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo ang mga magulang na mabuhay ng may kabanalan. Tulungan mo ang mga kabataan na nahihirapan, Panginoon. I know how awful it is to be living in sin. Help them, Lord. Help them. Restore them, Lord. Restore them. I-restore mo maging mga nanonood, Panginoon, kung may kahinaan sila. Restore them. God wants to restore you. God wants to heal you. God wants to take your weakness away from you. Hindi po yan galing sa Diyos. Ibigay niyo sa Panginoon ang iyong mga kahinaan. Ibigay niyo sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na nagdudulot sa inyo ng kasalanan. At mabuhay po tayo ng may kabanalan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Bigyan mo sila ng kalakasan ng Espiritu upang maitaboy, Panginoon, ang lahat ng kasalanan na pwedeng ipadala ng kaaway sa aming buhay. Lord, tulungan mo sila, kapatid, kung iiwan mo ang kasalanan mo. Mahirap lang yan sa simula. Pero maniwala ka, magiging madali, humakbang ka lang. Humakbang ka lang nang may pagsunod sa Diyos. Hahawakan ng Diyos ang iyong kamay para maalis ang lahat ng kahinaan mo. Humakbang ka lang. Humakbang ka lang. Magdesisyon ka lang na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos, maniwala ka. Napakabait ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Humakbang ka lang. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin at ang presensya mo'y laging manatili. Huwag mo kaming iiwan. Mangyari ang Psalm 91 sa amin. That you will always, Lord, guard us under the shadow of thy wings. We will always find refuge, Lord, in you. Pagpalain mo sila. Lahat po, Panginoon, na may problema sa pamilya, pagalingin mo po. Lahat ng may problema, Panginoon, sa finances, Lord, tulungan mo. Problema sa negosyo, problema sa trabaho. Pagpalain mo po sila. Panginoon, lahat po, O Diyos, hallelujah, hallelujah, nang may sakit at karamdaman sa katawan na nararamdaman ngayon, Banal na Espiritu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We speak healing upon that bodies in Jesus' name. We speak healing upon that body in Jesus' name. In Jesus' name. Be whole again. Be restored again. Kung meron man sa aming kalagitnaan na saktan ng damdamin at hindi niya makalimutan ang sakit na kanyang naranasan, kapatid, ibigay mo sa Diyos yan and you will be happy and joyful again.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sakit ng mundong ito ay baliwala sa kaligayahang tatanggapin natin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang-wala ang kaligayahan ng mundong ito sa kaligayahang kayang ibigay ng Diyos. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you this day, and as we perform the Holy Communion, be in our midst today, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakaupo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Nire-request ko lang pong ipamigay ang Holy Communion. Purihin po ang ating Panginoon. Ipamigay po natin. Sige po, tayo pong lahat ay dumako sa ating Holy Communion. Sige po. Kumuha po kayo ng juice. Kumuha po kayo ng tinapay. At tayo po ay gagawa po ng kautosang ito, ordinansa po ito ng Panginoon. Sige po, pamigay na po natin. Okay, thank you. Anak, makibukas. Hirap na hirap akong buksan. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay mukot, pumikit. Sabi po ng Biblia, kung meron man daw pong participate sa Holy Communion ng hindi handa o may itinatagong kasalanan na nagkakasala sa Diyos. Kanina po, pinatawad na tayo ng Panginoon, kaya alam po natin, nirelease na tayo ng Diyos sa anumang sumpang ito. Taas po natin ang ating ostya na sumisimbolo po sa katawan ng Panginoon. Again po, para sa ating mga bisita, kung meron man, ang Holy Communion po ay isa sa 2 ordinansa na iniutos sa atin ng Panginoon na gawin natin bilang mananampalataya ng Diyos. Holy Communion and water baptism, 2 po iyan. And every first Sunday po, nung last Sunday di natin nagawa, kaya ngayon po natin gagawin. Taas po natin ang ating tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yumuko po tayo pumikit. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan. Alam po namin sa iyong mga latay kami may kagalingan. Kaya habang kinakain po namin, Panginoon, ang tinapay na ito, ang ostyang ito, tatanggapin po namin by faith ang kagalingan at ang benepisyo, Panginoon, ng iyong mga latay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Marami pong salamat, O Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kainin po natin ang may buong pananampalataya. Hallelujah. Taas po natin ang juice. Grape juice po ito na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Tumingin po tayo sa ating spiritual eyes sa krus ng Kalbaryo. Bago po natin inumin ang Diyos na ito. Kapatid, may krus sa harap mo, pero tingnan mo sa iyong spiritual eyes, ang cross of Calvary. And begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Kanina po'y pinag-aralan po namin yung plan of redemption mo, Lord. Namangha kami, Panginoon, na talagang noon pa lang, nung pinaalis mo ang mga tao, si Adan at si Eva, sa Garden of Eden, ang plano mo na iligtas sila. At kasama po kami doon. Salamat po.
Patuloy, O Diyos, na dumaloy sa amin ang banal mong dugo, saan man kami pupunta, Panginoon. Ingatan kami ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan. Maging ang aming tahanan, sasakyan, hanap buhay, tarangkahan, lahat ng mga motor, kotse, anuman, Panginoon. Maging ang aming mga ari-arian. Maging ang iglesyang ito, ang church na ito, mula sa second floor, papunta dito sa stage. Pinababalutan namin ng banal at makapangyarihan mong dugo. Salamat sa iyong dugo, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inumin po natin. Taas po natin ating kamay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa kalayaan na ikaw ay purihin at sambahin. At salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo po lahat. Mawit po tayo ng isang awit sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Muli po nating ipalakpak ang ating mga kamay at awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin lahat. Ako'y pinalaya, tunay na malaya, at kailan may di na magagabi pa. Ako'y may tagumpay, si Jesus ang may bigay. Sa buhay ko'y hahayag, sa buhay ko'y tatanyag, sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Minsan pa po ako'y pinalaya, pinalaya, tunay na malaya, at kailan may di na magagabi pa. Ako'y may tagumpay, si Jesus ang may bigay. Sa buhay ko'y ihahayag, sa buhay ko'y itatanyag, sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Lungkot ang puso, lungkot ang puso, iyong inawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya, at umaawit. Puso ko'y nag-uumapaw, at di mapipigilan kailanman. Lungkot ang puso, iyong pinawi. Lungkot ang puso, iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya, at umaawit. Puso ko'y nag-uumapaw, at di mapipigilan, at di mapipigilan, at di mapipigilan kailanman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Darako po tayo sa